Good morning po. Good to see you. Sabihin po natin sa ating mga kapatid. Good to see you. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin na at may nag-birthday nung nakaraan. Hindi natin siya na ipag-pray si JC. Yung anak ni Connie, birthday niya last January 20. Itong mga darating na, itong linggo na to, wala pa naman po, no? Sige po, tayo po'y manalangin na, Lord. Minsan pa kami nagpapasalamat sa iyo. Nagpupuri kami sa iyo, O Diyos, dahil iba kang magbigay, iba kang gumalaw, iba kang kumilos, iba kang magpala, iba ka, Panginoon, na magbigay ng mga pangangailangan ng bawat isa at kung paano, lalo na yung buhay namin at yung lakas namin na nagmumula sa iyo. Talagang ito po ay pinagpapasalamat namin, Panginoon. Dahil kung wala yung mga ito na bigay mong lakas at buhay, hindi naman na po namin magagampanan kung ano yung mga ginagawa namin ngayon, O Diyos. Kaya maraming salamat po. Pinupuri ka po namin, dalangin namin si JC na nagdiwang ng kanyang kaarawan noong January 20. We hope and pray na siya po ay nasa mabuting kalagayan, magandang kalusugan, higit sa lahat, magkaroon pa siya ng marami pang kaarawan. At kung ano man po yung naisin ni JC sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, ay tunay nga, Lord, hindi maiksi ang iyong kamay, Panginoon. At sa lahat pa ng merong mga sakit karamdaman sa araw na to, nasan man sila ngayon, Lord, ay kayang-kaya mo silang abutin. Let your healing touch be upon them, Lord God. At sa bawat isa na naririto, Panginoon, ay kung ano man po yung aming mga kahilingan ng bawat isa, alam na alam mo na po yun, God. Kaya ito po ay niluluhog namin sa iyo. Binibigay na po namin sa iyo lahat ng mga burden, lahat ng mga daladalahin ng mga kapatid in Jesus' name. At doon sa mga wala, sa anumang mga kadahilanan, ipuin mo po sila at patuloy na ipaalala na ang araw na to ay araw para sa iyo, God. Salamat po ng marami in Jesus' name. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! So, tayo po ay magbabasa na ng ating main verse na matatagpuan po siya sa Exodus chapter 3, 5 to 10. Babasahin ko po siya sa inyo sa King James Version. Exodus chapter 3, verses 5 to 10. Amen. Nakita niyo na po sa inyong mga Biblia, Exodus chapter 3, verses 5 to 10. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land, and a large, unto a land flowing with milk and honey, unto a place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Verse 9. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppress them. Verse 10. Come now therefore, I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Amen. Salamat, Panginoon, sa pagkabasa po ng iyong salita sa umaga na to. Banal na Espiritu, maraming salamat sa pagsama mo at patuloy na mangusap ka sa bawat isa sa aming pong pag-aaralan sa umaga na to. In Jesus' name, amen. So dito po sa ating verse na binasa ngayon, o pag-aaralan po natin ngayon, ay meron po tayong dalawang bagay na aaralin. Dito sa Exodus chapter 3,
verses 5 to 10. At ano yung dalawang bagay na yon? Una, yung sinasabi po doon sa verse 5. No? Anong sinasabi doon sa verse 5? Sa ESV version. Then he said, "Do not come near, take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground." Amen. So doon po muna tayo. Meron ho talagang mga religion, may mga relihiyon, na pag sila po talaga pupunta sa kanilang pinaka-templo, tinatanggal po talaga nila yung kanilang panyapak. Example, yung mga Islam. Yan. Wala ho silang panyapak once na sila po ay papasok sa kanilang mosque. Tinatanggal nila yon. Mga Judaismo, yung mga Japanese, tama ba? Yung mga Japanese, tinatanggal nila yung actually kahit saan sila pumunta, tinatanggal nila yung kanilang sapatos o kung ano man yung suot nila. Mga Koreano, amen. Mga Pilipino din. Mga Pilipino minsan kakaiba, dire-diretso yung sapatos sa loob ng bahay. Dire-diretso yung sinela sa loob ng bahay. Dire-diretso yung sandal sa loob ng bahay. Diba? Pero dati hindi pwede, no? Kasi kami dati sa bahay, hindi pwede yung sinelas mo dire-diretso sa loob ng bahay. Dahil binubunot ho ng nanay ko yung sahig namin. Kaya talagang nagagalit siya pag yung sinelas mo dire-diretso. At ayaw namin nung sinelas sa banyo, idadaan mo sa sala. Parang gano'n dati wahiwalay. Dapat gano'n. Amen. So, anong ibig sabihin po nito? So, syempre ho, doon sa mga may relihiyon na pag nagtatanggal sila ng panyapak sa kanilang templo, papasok sa kanilang templo, that is a sign of respect. No? Pagrespeto, dahil inaari nilang banal yung gagawin nila at yung lugar na yon. Yung tatapakan nila. Kaya hanggang maaari, parang ganito, kahit naman sabi mo, literally, marumi yung paa. Hindi naman po yun yung pinag-uusapan, kundi yung spiritual. Tama? No? So, ito po ay sign of respect. Sa mga Japanese naman, this is a sign of their cleanliness and their hygiene. Yung pagtatanggal ng mga panyapak. Sa mga Koreano, ganun din. No? Doon sa pinupuntahan natin sa Dasma, tinatanggal po doon ng sinelas, o kung ano suot mo, tanggalin mo bago ka pumasok sa loob. Amen. No? So dito, nung si Moses na po, yung kausap ng Diyos, di ba? Bakit ba napukaw yung pansin ni Moses doon sa puno, doon sa burning bush? Actually, ginawa talaga ng Lord ito. Na yung puno na yon, kaya tinawag siyang burning bush, ay may apoy, pero hindi nasusunog. Dahil kung yun ay nasusunog, hindi yung papansinin ni Moses. Bakit? Normal lang naman na pag may apoy, masusunog yun. Tama ba? Pero yung nangyari na yon, na may apoy, pero hindi nasusunog yung puno itself, doon tinatawag talaga ang pansin ni Moises. Kaya nga sabi, nung lumalapit, nagtataka kasi si Moises, bakit kaya ganoon yung yung puno na yon, hindi nasusunog, no? Kaya nung papalapit na siya, anong sabi ng Diyos sa kanya? Sa Tagalog, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Amen. Sa Bible po at sa pag-aaral, no? Sa pag-aaral po, pag sinabing banal yung dako na yon, like katulad nung sa burning bush na yon, bakit yun naging banal? Bakit yun sinabi ng Diyos, huwag kang lalapit, tanggalin mo yung sandalyas mo, pagkat ang iyong kinatatayuan ay banal. Bakit yun banal? Kasi nandoon ang Diyos. Gagawin natin maliwanag to, ha? Bakit naging banal yung lugar na yon? Kasi naroon ang Diyos. Ang kausap ni Moises ay ang Diyos. Amen.
At kung nasaan ang Diyos, nasaan ang presensya ng Diyos, ang lugar na yon ay banal. Amen po. Ulitin natin. Kung nasaan ang Diyos, kung nasaan ang presensya ng Diyos, ang lugar po na yon ay banal. No? At yung bundok po na yon ay yung bundok ng Panginoon, yung bundok Horeb. Amen. No? Kaya pag sinabi mo, yung sinabi sa kanya ng Panginoon, tanggalin mo yung panyapak mo, pagkat ang iyong kinatatayuan ay banal. Parang ganito. Anong tinuturo ng Diyos doon? Gumalang ka, ako yung Diyos. Rumispeto ka. Ang kausap mo ay Diyos. Nandito ka sa lugar ng Diyos, kaya kailangan mong gumalang. Amen po ba? Amen. Ngayon, ang tanong ko sa inyo. No? Ito po bang lugar natin ay banal? Bakit? Nandito ang Diyos. Paano mo mapapatunayan na nandito ang Diyos? Pag may nagtanong, Matthew 18 verse 20, balikan natin. Mateo 18:20. Kahit saan version po natin siya basahin eh. Basahin po natin. Matthew 18 verse 20. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon ako kasama nila. So, ang requirement para ang isang lugar ay matawag na banal, ang mga mananampalataya ay magkakatipon-tipon para sa Diyos. At hindi yung pagpaparty. Amen. Depende po sa motibo, ha? Para masabi natin na ang lugar ay banal, yun ang motibo po ay dahil nagtitipon-tipon tayo dahil sa Panginoong Diyos at wala nang ibang dahilan. And this place is holy. Kaya nga medyo napapansin nyo, naghihigpit tayo. No? Hanggat maaari, yung dapat na respeto na bibigay natin sa Panginoon. Paggalang ay dapat na ibibigay sa Panginoon. Amen. Hindi yung pag gusto mo tumayo, tayo ka ng tayo. Pag gusto mong mag-ingay, mag-iingay ka ng mag-iingay. Pag gusto mong gumamit ng cellphone, cellphone lang ng cellphone. Nasaan ang sign of respect? Pag ginagawa mo rin lang pala yung gusto mong gawin sa loob ng iglesia na sinasabi na ang dako na yon ay banal dahil naroon ang Diyos. Amen. Kaya wag mo kayong magagalit kung kayo man po isasabihan ng mga ushers na huwag kayong gagamit ng cellphone. Mga kapatid, kung ang katabi nyo naman, nakikita nyo nagsiselfone, bawalin nyo na. Unless emergency. Amen. Unless emergency, baka sabihin nyo, napakahigpit ko naman ngayon. Hindi po, unless emergency, sige, gamitin nyo. Pero kung alam nyo naman, nang dahilan ng paggamit ng cellphone ay alam nyo na, wala lang, ay hindi ho natin papahintulutan. Amen. Mga kapatid, so isa yan sa mga pagbabago na dapat hopefully masunod ho natin. Why? We're saying that this place is holy. We're saying that God is here. Si Moises nga, pinatanggal yung sandalyas eh. Alisin mo sandalyas mo. Nandito ka sa dakong banal. Nandito ang Diyos. Nandito ako. Ganon po yung idea nung pagkakasalita ng Panginoon kay Moises. Amen. No? Pero tayo, hindi naman na natin pinatatanggal yung ating mga sandalyas, but at least mga kapatid, yung pagpapakita ng respeto during our service, gawin ho natin, ibigay natin sa hari, ibigay natin sa Diyos, ibigay natin sa ating tagapagligtas. Yung pagre-respeto natin sa Panginoon. Dahil minsan may mga ginagawa tayo na akala natin ay simpleng gawain lamang, ay yung pala ay nadidisrespect na natin ang ating Panginoon. Amen. Yung mga simpleng pagkukwentuhan,
During the worship service, iwasan na ho natin. Hindi ko sinabing huwag kayong magsasalita. Pwedeng magsalita. Pero kung magkukwentuhan kayo, yun ho yung hindi pwede. Amen, mga kapatid. Because this place is holy. Ganoon natin ngayon tatratuhin ang iglesia. Bakit? Nandito ang Diyos. Once na nagkikita-kita tayo rito para sambahin natin ang Diyos, nandito ang presensya ng Diyos, nandito ang Diyos, and that's why this place is holy. You are sitting right now in a holy ground. You are standing right now in a holy ground. All of us. Pero alam nyo ba, may nagkiklaim yan na iba. Actually, nasabi ko na ito noon sa inyo. Hindi ko lang alam kung natatandaan ninyo. Somebody is claiming na isa siyang preacher din. Actually, pastora siya. Kung saan siya naroon, yung dako daw na yon ay banal. Kung saan siya naroon, parang kinuha niya yung nasa Bible. Inangkin niya yung sinabi ng Diyos na kung nasaan naroon ng Diyos, ang dako na yun ang banal. Pinalitan niya na. Ang sabi niya, kung saan ako naroon, ang dako na yun ay banal. Kilala niyo kung sino yun? Dati po siyang, para madali na lang, ang haba kasi. Kaya dala ko itong cellphone ko, ni-screenshot ko. Dati po siyang spiritual advisor ni Donald Trump. Kung kilala niyo si Donald Trump, he was the former president of USA. Si Paula White. Sabi ni Paula White says, the White House is holy ground because of her. Ito sabi niya, I have every right and authority to declare the White House as holy ground because I was standing there and where I stand is holy. Siya na yung Diyos. Pinalitan niya na yung Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo, magaling magsalita to. Mag-iingat kayong makinig at humanga doon sa mga magagaling magsalita. Tingnan niyo yung sinasabi. Ito sabi niya, may karapatan ako. I have the right and I have the authority. Sabi niya pa, sino kayang may nagbigay ng authority sa kanya? Na ideklara na kung saan siya naroon, kung saan siya nakatungtong, ang lugar na yon ay banal. Ang Diyos lang nagsabi noon. Buti hindi pa siya tinatamaan ng kidlat. Pero naniniwala ako, meron at meron po itong balik sa Diyos. At itong tao na to, ilang beses nang nag-divorce. Kasi uso sa kanila yun di ba? So titignan mo na lang din yung alam mo yon, yung personality. Anong kalagayan ng taong ito bilang siya ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Walang ibang may karapatang sabihin yon kung hindi ang Diyos lang. Amen. At hindi na sila natatakot na sabihin yung bagay na yon, na kung nasan ako naroon, ang dako na yon ay banal. Hindi. Yung Diyos. Pag nagtipon, kaya nga pinapaliwanag ko po sa inyo ngayon, nung tinawag si Moises, ganun din po tayo. Pag tayo ay nagtitipon para sa Panginoong Jesus, 2 o 3 na nagkatipon, sabi ni Jesus Christ, nandun siyang kasama natin. And that thing, yung pangako na yon, masasabi natin na ang lugar na to ay banal. Dahil tayo po ay nagtitipon dito para sa Panginoong Jesus. Amen! So maliwanag ho yung pagkakaroon ng holy ground. Hindi lahat ng lugar ay banal. Lalo na kung ang ginagawa doon sa lugar na yon ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Pangalawang bagay na matututunan natin sa verse na to ay nasa Exodus chapter 3, verse 10. Ano po sabi doon sa Exodus chapter 3, verse 10? Sabi sa NIV version, so now, go! Sabi niya kay Moses, ang Diyos po yung nagsasalita rito,
I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Amen. So, ito po yung sabi ng Panginoon kay Moises. Sabi niya, go! I am sending you. Pinapadala kita. Ikaw ang inuutusan ko. Ito yung mission ni Moises. At alam na natin lahat yung history kung anong nangyari sa mga Israelita sa pamumuno ni Moises kasama si Aaron. Amen. So, ito pong mission ni Moises na to ay maiuugnay natin sa evangelism. Na yung evangelism po ay mission nating lahat. We all have a mission. Tayo pong lahat ay may mission. Remember, the Great Commission, hindi lang naman siya binigay doon sa nagtuturo lang eh. Wala naman kayong mababasa sa Mateo 28. Ang gagawa lang nito ay ang inyong mga leaders. Ang gagawa lang nito ay yung mga elders. Ang gagawa lang nito, wala kayong mababasang ganon. Kaya siya tinawag na Great Commission. Yun po ay mission ng lahat ng mananampalataya. Amen po ba? Kaya tayo pong lahat, ang mission natin ay mag-evangelize. No? Sabi po sa Matthew 4:19, Mateo 4:19, at mauulit po ito sa Mark 1:17. Tingnan po muna natin yung 4:19 ng Matthew. Sinabi niya sa kanila, si Jesus po to, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Sa Mark 1:17, inulit po yan. Tingnan natin. Marcos 1:17, mamasahin ko po siya sa inyo sa King James Version dahil nandun yung gustong salita. Nandun yung salita na gusto kong marinig nating lahat. Mark chapter 1, verse 17, sabi niya po dito, and Jesus said unto them, come ye after me, and I will make you to become fishers of men. Ano raw tayo? Fishers of men. Ano yung una niyang sinabi? Come ye after me. Come follow me sa ibang version. Di ba? Sino yung unang-unang tumawag sa atin? Ang Diyos. Lahat po tayo may calling. Tinawag tayong lahat ng Panginoon. Amen. Katulad nito, nababasa natin sa Mark chapter 1 verse 17. Come ye after me. Come, follow me. And I will make you fishers of men. Gagawin ko kayo mamamalakaya ng tao. Jesus was going to use His disciples to grow the kingdom of God. Yun po yung talagang layunin. Para lumaki, para lumago ang kaharian ng Diyos. Dahil kung ang Panginoong Jesus po ang tatanungin, gusto niya lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. So tayo pong lahat ay fishers of men. Sabi ni John McEvely, isang author, we are destined to bring men into the church and to life eternal. We are destined to bring them and not to give them. Baka ma-misinterpret no. Uulitin ko. We are destined to bring men into the church and to life eternal. He did not say that we are going to give them eternal life. Hindi tayo yung magbibigay. Ang Diyos. Pero tayo yung kakasangkaparin ng Diyos. Tayo yung gagamitin ng Diyos para yung mga tao dali mo sa loob ng church at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. So sabi po doon sa, senior ko doon sa inyo, kaya dala ko itong aking cellphone, dahil meron akong mga gustong basahin, pero naibahagi ko na to sa ating GC. Sabi nung isang author, if you are able to bring even one person closer to God, that is a big win for the kingdom. Every soul matters. Isa lang. Makapagdala ka lang ng isa para sa Panginoon. That's already a big win for the kingdom of God. Why? Because every soul matters. Napakahalaga ng kaluluwa sa Diyos.
At ngayon ko lang napagtanto, sabi ni Charles Spurgeon, sabi niya, babasahin ko lang din sa inyo. Consider how precious a soul must be when both God and the devil are after it. Di ba totoo? Kanino ba after ng Diyos? Sa kaluluwa. Kanino after ng mga demonyo? Sa kaluluwa. Eh di ba napaka-precious talaga ng mga tao sa paningin ng Diyos at ng mga demonyo? Amen? Precious pareho yan sa Diyos. Precious din sa demonyo. Bakit? Eh nakikipag-unahan siya na makakuha yung mga tao eh. Ikaw nga, kinukuha niya eh. Tama! Tayo nga, pilit niya pa rin kinukuha eh. Hanggang ngayon eh. Ganong kahalaga ang isang tao. Ganong kahalaga ang isang kaluluwa sa harapan ng Diyos at sa demonyo din. Ngayon, kung ang Diyos binibigyang halagang mabuti ang kaluluwa, tayo din. Bakit? Minsan sa buhay natin, meron din isang kaluluwa na lumapit sa atin at nagtiyagang manalangin sa atin. Nagtiyaga tayong bigyan pangaral, no? Di tayo tinigilan para tayo ay manampalataya sa ating Diyos na buhay. Kaya nararapat lamang na gawin natin po yun doon sa mga hindi pa kumikilala sa Diyos. Because every soul matters. Amen. Napakahalaga po ng kaluluwa sa Diyos. Dapat kung titingnan natin yung mga kaluluwa, nandun din yung compassion. Kahit po paulit-ulit na po itong naituturo. No? This year 2024, kapatid, mag-target ka sa sarili mo. Magdadala ako sa Diyos. Kahit isa lang. Baka hindi mo mamalayan yung sinasabi mong kahit isa lang, madagdagan pa, madagdagan pa, madagdagan pa, madagdagan pa. Magamit ka lang magamit ng Diyos para sa mga taong wala pa sa Panginoon. Amen? Isa lang, sabi. Isa lang yung mailapit mo sa Diyos. Yung malaking bahagi na yun para yung kaharian ng Diyos ay umunlad. Dumami. Maging matagumpay. Nag-participate ka para yung kaharian ng Diyos ay magkaroon ng kalawakan. Lumawak. Dahil yun ang gusto ng Diyos. Yun ang nais ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? So mga kapatid, may mission ng bawat isa sa atin. Huwag niyong kakalimutan. Ano yung mission na yun? Kaluluwa. Magdala ka ng isa. At kung may nadala ka na, hindi pa tapos ang taon, magdala ka uli. Hanggang hindi dumarating ang Panginoon, sige lang, magdala ka ng magdala. Kailan ka magdadala? Pag wala ng panahon, pag wala ng oras, kailan ka magdudumali na gawin ang mga bagay. Katulad nga ng inaral natin nung nakaraang linggo, gawin na natin yung mga bagay na alam natin dapat natin gawin habang tayong lahat ay may panahon pa. Amen. Tayo po yung sinasabihan ng Diyos na fishers of men. Mamamalakaya ng mga tao. Pero mamimingwit kayo doon sa labas ha, yung nasa dagat. Huwag kayong kukuha ng nasa loob na ng aquarium. Kung may church na yan, huwag nyo nang kukuhanin. Lalo na kung yan ay worker na doon sa church na yon, pabayaan na natin sila. Napakarami naman pong tao na hindi pa talaga kumikilala sa Panginoon. Amen. Ngayon, sinunod ba ni Moises yung inutos sa kanya? Yes. Kahit na ang dami niya ring dahilan noon. Panginoon, utal-utal ako. Nangyari ba yung pagtanggi niya? Nanalo siya sa Diyos? Hindi. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Tawagin mo yung kapatid mong si Aaron, siya magsasalita. Pero siya pa rin, si Moses pa rin. Di ba ang ganda nga ng sinabi kay Moises? Gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Paraon. Amen! Kaya tayo mga kapatid, although wala naman sinabi yung God sa atin na ganyan, once na ginagampanan natin yung ating pong mga tungkulin sa Panginoon,
Di ba sabi naman niya sa Mateo 28, I will be with you up to the ends of the earth. Sinasamahan po tayo ng Diyos. Kasama po natin ang Diyos. Basta tayo po ay gumagampan. Mga kapatid, panahon na po para yung mindsetting natin, no? Baguhin na natin yung ating kaisipan na meron kang makukuha, na meron kang madadala. Kasi ang madalas na nasa kaisipan natin mga tao, mahirap humayo ngayon, mahirap mag-imbita ngayon, mahirap magdala ngayon ng tao sa church. Baguhin na po natin yan sa tulong ng Panginoon, no? Ayusin ng Panginoon ang ating kaisipan. At ang maging kaisipan natin ngayon, kailangan meron akong madala sa Panginoon. Dahil ang isang kaluluwa ay masyadong pinahahalagahan ng Diyos. Di ba isang kaluluwa lang yung tumalikod sa kasalanan, nagbubunyi ang kalangitan, nakasulat sa Lucas. Amen po ba? Isa lang yun. Kung lahat tayo magdadala ng isa, di siyang-siya ang langit. Napakasaya na po siguro sobra ng kalangitan kung ang bawat isa sa atin ay makakapagdala sa iglesia, sa Panginoon, makakapag-offer tayo sa Panginoon. Kasi yun naman po talaga yung pagkatawag sa atin. Yun yung mission po natin. No? Yung ministry natin, kalingkuran po natin yan sa loob ng iglesia. Kasi ang pinaglilingkuran natin, mga kapatid sa pananampalataya. Yung mission natin, kalingkuran naman natin yan para doon sa mga tao sa labas. Naintindihan niyo po? Yung ministry, para sa loob yan. Para yan sa mga kapatid sa pananampalataya. Pinaglilingkuran natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Yung mission natin, para yan sa mga tao sa labas na hindi pa kumikilala sa Panginoon. At ang mission nating lahat ay magdala. Magdala ng mga kaluluwa sa loob ng iglesia hanggang ang mga kaluluwa na yon ay manampalataya at sila man din ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagamit ka pa ng Diyos, meron ka pang reward sa Panginoon pagdating ng araw. Nagbibigay po ng reward ang Diyos. Amen. Kasi sabi ng pinag-aralan natin sa Exodus, kung papansin ninyo, sabi ng Diyos kay Moises, narinig ko yung mga hinaing ng mga Israelita, narinig ko yung kanilang mga iyak, nalalaman ko na sila ay alipin ng mga Egyptian. Parang ganyan din ngayon sa panahon po natin ngayon. Alam ng Diyos na ang mga tao na hindi pa kumikilala sa Panginoon ay alipin pa ng kasalanan. Alam po ng Diyos siya. Naririnig ng Diyos ang mga hinaing ng tao. Naririnig ng Diyos, nakikita ng Diyos kung paano ang mga tao naliligaw ng landas dahil hindi pa nila natatagpuan ang tamang daan. Kaya nga, sabi, kailangan po tayo ng mundo natin ngayon. Tayo po ang kailangan ng mundo natin. Bakit? Sino bang magbabahagi sa kanila? Bukod po sa atin, katulad din natin yung mga ibang churches dyan, mga ibang kapatid natin sa pananampalataya, sa totoo lang, mas marami pa rin ang bilang. Mas marami pa rin po ang bilang ng mga hindi pa nakakakilala ng tunay sa Diyos kaysa doon sa bilang ng kumikilala na sa Panginoon. Sa Pilipinas, marami pa rin. Alam nyo anong marami sa Pilipinas? Islam. Tingnan nyo na yung record ngayon kung anong dumadami. Islam. Although hindi pa naman nila natatalo yung Catholic, pero yung dalawa po na yun, yung marami. Akala natin, porque may mga mega churches na, ang dami ng, diba, born again, hindi po. Hindi pa sapat. Kaya nga sinasabi sa atin sa Bible, marami ng hinog. The harvest is full, but the laborers are few. Kakaunti ang mga manggagawa.
yung konting manggagawa na yon, kumukonti pa kasi hindi lahat ng manggagawa na yon gumagawa ng kanilang tungkulin. Naintindihan nyo? Kunwari, sa loob ng iglesia, 20 o ito, 20. Yung 20 na yon, hindi lahat yon tumutugon sa kanilang tungkulin, sa kanilang misyon. Kaya kumukonti pa yung 20 na yon. Sabihin na natin 10 lang, o kalahatiin na natin, 10 lang yung gumagampan sa kanilang misyon sa labas. O diba? Sa konti na yon, nababawasan pa. Bakit? Yung konti na yon, hindi pa lahat ginagawa ang kanilang tungkulin, ang kanilang misyon sa Diyos. Sabi diba sa mga ngaral, sa bandang huli, ano ang katungkulan ng tao? Ang sumunod sa Diyos. At isa yung Mateo 28 sa utos ng Diyos. And that is the Great Commission. Bakit marami hindi sumusunod doon sa Great Commission? Nakakalungkot. Amen. Malulungkot ka na lang, isang araw mababalitaan mo, katulad nung nakaraan, nabalitaan natin yung pinagpe-pray natin, isa sa pinagpe-pray natin, wala na siya, namatay na siya, yung Beth Harasan, 2 Beth, di ba? Magugulat ka na lang, pinagpe-pray pa natin, tapos mababalitaan na lang natin, wala na sila. Wala na yung mga pinagpe-pray natin. Ngayon, ang tanong, yung mga tao ba na yun, kumilala kaya sila sa Diyos? Tumanggap kaya sila sa Panginoong Diyos? Dahil ang mga tao ngayon sinasabi, pag namatayan ng kamag-anak, siguro maraming magagalit sa akin pagka marinig nila to. Ang mga tao ngayon, pag namatayan, sinasabi nasa langit na siya. Diba? Pag namatay yung kamag-anak niya, sasabihin na sa langit na. Hindi po yun totoo. Lalo na kung yung namatay ay hindi kumilala sa Diyos. Maliwanag po yung nakasulat sa Biblia. Ngayon, bakit tayo nagagawain pala sa patay kung hindi naman na pala mababago yung kalalagayan ng patay? Eh, hindi naman tayo dun sa patay nagagawain eh. Kaya tayo nagagawain pag may patay para yung mga buhay makakilala. Lahat ng oportunidad na pwede natin pasukin para maibahagi ang salita ng Diyos, ginagawa natin para ang mga tao tumanggap at kumilala sa tunay na Diyos. Amen? No? So marami pa rin hindi pa talaga lubusan. Maaaring alam nila yung pangalan ng Diyos, pero hindi pa nila lubusan tinatanggap yung katotohanan. Ganito kayo sasamba. Pag-usapan na kasi kung way of worship na yung pag-uusapan, yun yung iba, hindi na nila mabitawan kung paano nila sinasamba yung kanilang mga nakagisnan. Doon medyo talagang yung iba, sinasabi nila, sarado kandado sila. Amen. Pero tayo nga, sabi, ayaw niya, lumipat ka sa kabilang bahay. Ayaw niya doon sa kabila. Ang dami naman tao. Marami rin po tayong kakilala. Amen po ba? Kapag tinanong ko kayo, lahat ba ng kaibigan nyo, nabahaginan nyo na? Lahat ba ng katrabaho nyo, nabahaginan nyo na? Lahat ba ng kakilala nyo, nabahaginan nyo na? Alam mo naman na po yung sagot dyan eh. Hindi pa. So we have to do our mission. Kung paanong si Moises, pinagdiinan ng Diyos sa kanya, now go, I am sending you. Pinapadala kita. Parang ganoon din naman yung sinasabi niya sa atin sa Mateo 28 eh. Di ba? At dun sa Marcos, yung binasa natin, come, follow me, and I will make you fishers of men. Kung sa ibang bagay, nadadala natin yung mga tao, nayayakap natin yung mga tao, edi mas lalo po na magbigay tayo ng pansin, ng pag-iimbita sa kanila pagdating sa spiritual na pamumuhay.
Amen. No? Mas lalo po nating pag-itingin yung ating pong pag-iimbita, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung panahon natin ngayon, no? Dahil hindi nga natin alam, hindi ho tayo yung may hawak ng panahon, hindi ho tayo yung may hawak ng oras, pero hanggat may panahon pa, gawin na ho natin dahil napag-aralan natin noong linggo. Di ba tayo nape-pressure sa time? No? Very limited na lang po ang panahon po natin. Kaya yung mga natitirang panahon natin ay sabi nga, yung bawat araw, gawin natin makabuluhan. At yun po yung makasunod po tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen mga kapatid. Kaya nawa po, itong gawain natin dito sa Sambahayang Kristiyano Ministries, patuloy po na magtulungan po tayo, mag-imbita po tayo, may mga existing Bible studies na po tayo, 2. Isa yung sa Riverside, which is yan po yung dati pa. At meron tayo dito, yung kila Charlotte. At nawa kung loloobin ng Panginoon, matuloy yung doon sa mga, para sa mga senior, doon kila Nanay Denang, nawa ay, kung loobin ng Panginoon, uumpisahan ho natin yan by February. Mga kapatid, napansin nyo ba matatapos na yung January uli? Ang bilis lang ng panahon. No? Kung paano ang kaaway, napakabilis kumilos, dapat tayo rin. Huwag tayong magpahuli sa kaaway. Huwag tayong magpauna sa kaaway. Kailangan tayo yung laging nauuna sa ating pong kaaway. Amen, mga kapatid. Tandaan po natin, tayo pong lahat ay ano? Fishers of men. Mamamalakaya ng mga tao. Babae ka, lalaki ka, bata ka na meron ng edad na nakakaunawa, kasama ka na doon. Amen. Amen. So dalangin ko po, meron po tayong naunawaan sa umaga na to, sa ating pong pagtuturo kung gaano kahalaga sa Diyos ang isang kaluluwa. Kung ang Diyos pinahahalagahan ng kaluluwa, eh sino ba naman po tayo para hindi pahalagahan ang mga kaluluwa rin na mahal po ng Diyos. Amen. O katulad ng inawit natin kanina, sabi, ano yun? Yung sa ano? Spirit touch your church, di ba? Ano sabi ron? Revive us, Lord, and give us passion, no? Anong passion yung hinihingi natin? Passion doon sa mga tao. I want to care for others like Jesus cares for me. Kakaawit lang natin yan kanina. Gawin po natin totoo. Kung paano mahal tayo ng Diyos, ganun din po tayo magmahal ng ating mga kapwa. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa araw na to. Sa amin pong pagtuturo, dalangin ko, O God, kahit maiksi ito, meron pong naunawaan ng lahat. At magpursige kaming lahat, Panginoon, na kami, O Diyos, ay makapagdala ng kaluluwa na napakahalaga sa iyo, Panginoon. Makapagdala kami ng kaluluwa sa loob ng iglesia mo, God. Sa iyong kaharian, bigyan mo kami, Panginoon, ng mga tao, ng mga pangalan, at higit sa lahat, bigyan mo kami ng lakas ng loob, ng pananampalataya at kasigasigan upang gawin ang aming misyon, Panginoon. Salamat po ng marami at minsan pa napaalalahanan po kami kung ano yung dapat po namin gawin at kung ano yung aming pong misyon. Salamat po, O God. Continue to anoint us, Lord, and bless us in Jesus' name. Amen.